Welcome back po muli dito sa ating YouTube channel. Welcome back po din muli dito sa ating garden. And kagaya po ng nai-promise ko sa inyo ay pag niripat natin yung ating mga aglo ay isasama ko po kayo sa pagriripat nitong ating mga aglo na nabago nating na-acquire or yung pero may ilan dito na medyo matagal na sa akin, ilang years na. So, kailangan na din nating iripat kasi medyo malaki na sila para dun sa mga paso na kinalalagyan nila ngayon. And baka naman po sabihin nyo na magre-repat ka lang, isasama mo pa kami. Hindi po. Kasi napaka-importante po nitong i-share ko sa inyo. And ito talaga ang isa sa dapat nyong bantayan or dapat nyong ibigay dito sa ating mga aglo. Napaka-importante sa lahat yung fast draining or yung well draining ang potting mix na gagamitin ninyo sa ating mga aglo, lalong-lalo na po itong ating mga imported na aglo kasi alam naman po natin at may mga nagko-comment nga po sa atin na ang kanila daw mga aglo ay talagang lapitin, napakalapitin ng peste or yung mga fungus or bacteria, yung mga mold. Talagang napakalapitin po ng ating mga aglo. Kaya napaka-importante po nitong i-share ko sa inyo kung ano ba yung potting mix na ginagamit ko sa kanila. Pero guys, kung halimbawa, meron kayong ng potting mix na ginagamit sa inyo na sa tingin nyo naman ay okay na sa inyong mga aglo na alaga, huwag nyo na pong papalitan. And kung halimbawa naman po, wala pa kayong idea na kung ano ba yung tamang potting mix or kung ano ba yung magandang potting mix na gagamitin, so panoorin nyo po ito. And nag-prepare lang po tayo dito ng ating potting mix na gagamitin. Hinahanap ko itong ating gloves. Ganito lang guys ang gloves ko na gamit. Kasi ako ay naiinitan talaga na naka-gloves. Ngayon nga lang, magmi-mix tayo nitong ating potting mix. Kaya, gusto ko maganto. Nakakasakit din sa kuko pag yung walang ganto pag walang gloves. So, ito lang guys yung ginagamit ko. Wala akong ibang ginagamit kasi sa tingin ko ay kumpleto ito sa pangangailangan ng ating mga aglo. Kaya ito lang talaga ang aking ginagamit. Picturean. Itaas ko. Hindi nyo pala kita. Wait lang. Iipod ko itong ating sinisilip na red susum. Oops. Yan. Ipod natin. Kita na ba? Yan. Idagayos ko pa ng konti. And, unang-una po sa atin, tatlo lang to, kung mapapansin niyo po, ay tatlo lang to. Meron tayong isang planggana dito na napakalaki. Yan. Isang plangganang malaki yan, ganyan. Ang una po natin ay itong rice hull. Ito, napakaganda po nito sa aglo kasi ito ang nagsisilbing drainage ng ating potting mix. Pag wala po kasi ng rice hull or itong ating bulok na ipa, pag wala, ay ang ating potting mix kit-kit or compact. Ayaw na ayaw po ng ating mga aglo na ganun yung potting mix na ibibigay natin sa kanila. Kasi kapag po walang drainage, babad or mabababad ang inyong mga ugat ng ating mga aglo ay mabababad. So, possible na possible, kapitan sila ng mga fungus at mga bacteria at yun na po ang pagmumulan kung bakit nalulusaw or naruroot rot yung ating mga aglonema. So, ito, importante ito, itong ating rice hull. Kung makakakita po kayo ng rice hull na talagang pa-decompose na, mas maganda po siyang gamitin. Mas magandang gamitin ang rice hull or ipa na medyo decompose na. And at the same time din, itong ating rice hull, may nutrients din po na makukuha dito sa ating mga rice hull. So, sa ikatlo po ng ating batcha or ng ating planggana or basin, sa ikatlo niyan ay rice hull or yung ating ipa. Next naman, ang ikatlong part ay itong ating carbonized rice hull or yung sunog na ipa. Sunog na ipa na po or pwede ding uling, yung dinurog na uling, pwede din, pero ako po ay mas komportable dito sa carbonized rice hull. Ano naman ba ang purpose nitong ating carbonized rice hull?
Itong carbonized rice hull, gaya nga po ng nasabi ko sa inyo, lapitin po talaga. Ewan ko kung bakit ang mga peste, ang mga fungus, bakterya ay talagang lapitin itong ating mga aglonema. Ito pong carbonized rice hull, nagsisilbi po itong parang organic na pesticide. Kasi lalo ang mga uod, ayaw na madidikit dito sa mga uling or itong ating carbonized rice hull. Kaya isa din to na napakagandang gamitin para hindi masyadong lumapit yung mga peste doon sa ating mga aglonema. And ako po kasi ay naniniwala talaga na kailangan pa rin ng mga halaman. Although may maririnig kayo na soilless or wala talagang soil yung potting mix nila. Ako po ay talagang naniniwala na kailangan pa rin kasi dati naman talaga ay sa lupa lang po tayo nagtatanim. Humahanap lang tayo ng magandang klase ng lupa o yung medyo buhaghag na lupa para isama doon sa ating potting mix. So, itong garden soil, para po sa akin talaga, nag-a-add pa din ako nitong ating garden soil. Ito po yung ordinary soil lang na gamit ko. Sa ikatlo naman po ito. Ito, sa ikatlo to. Garden soil ito guys. Yan. Bakit? Bakit po ako nag-a-add? Kasi ito, tumatanggap ito or mabilis na ma-absorb ng soil ang nutrients papuntang halaman. Kaya po ako gumagamit ng garden soil or ng soil dito sa ating potting mix. So, sa ikatlo po yan. Pwede din po halimbawang isang ganitong rice hull, isang ganito kadaming carbonized rice hull, at isa din ganito kadami na garden soil. Pasensya na kayo guys kung medyo maingay pa ang ating background. Hindi pa po ako makabili ng kasi naririnig pa din cellphone lang po ang gamit ko. Hindi pa ako makabili nung parang audio or yung mic na nakakancel yung ingay ng paligid. Kaya ako talaga tsempo ako ng pagbo-vlog. Kasi ang pangit pakinggan sa video ng may maingay. So yun lang ang importante po ng potting mix. Napaka-importante po ng ating potting mix dito sa ating mga aglonema. So sana po ay matesting nyo din to na gamitin sa inyong halaman or sa inyong mga aglo. So, ang gagawin po natin, ibababa ko kayo ng kaunti. Mimix lang po natin to. And nga pala, wait lang. Ayan. Meron po ako dito, ito ay, ano yun? Nalaglag. Ito po ay Detain. Yan. Detain to na nabili ko na nandyan sa ganyang pack or sa ganyang lalagyan. Ito po ay fungicide. Fungicide po ito na importante din na meron po dapat itong ating mga aglo. Ewan ko ba dito sa mga aglo natin? Kapitin talaga sila ng mga peste, mga uod, mga fungus. Sobrang kapitin. So, ang ginagawa ko po, nagsasama ako sa potting mix natin ng Detain. Tansyahin nyo lang kasi masama din naman po ang mapadami. Siguro ay kung meron kayo na itong ganito kalaking na batsa ay isang kutsara na Detain. Imimix nyo lang. So ingat lang po kayo na matalsikan kayo nitong Detain natin kasi medyo may itchy na pakiramdam po itong ating Detain. Detain or Detain, yan. Tinansya ko lang kasi sanay na naman po ako na gumagamit nito. Ayun, sinamahan natin. And then, mix lang. Equally mix dapat itong potting mix natin. Tatakip lang ako guys ng ilong kasi magabok yung ating, or tatayo na lang ako. Magabok yung ating carbonized rice hull. Ang kagandahan nitong ating potting mix din na to, magaan siya. Lightweight itong ating potting mix na ginagamit. Kaya kahit malalaki na pot yung ating gamitin, hindi po siya mabigat na paglipat-lipat. Ilipat-lipat. Yan. So, after po natin na well mix itong ating potting mix, ay set aside muna natin.
Set aside muna natin siya dito. And ang next naman po natin ay dito naman sa ating pot or paso na gagamitin. Nag-ready ako dito. Bali kasi 7 po itong ating iriripat. Nag-ready ako dito ng 4 na ganito. Ito yung datihan pa natin na pot na ginagamit. Ito po ay nilinisan ko lang. And dinagdagan ko din ng mga butas. Ng additional na butas. Look. Pwede namang kutsilyo lang yung gamitin nyo. Tapos iikot nyo lang ng iikot. So 4 to. And then meron tayo dito na ganito naman, yung malaki. Kasi titingnan natin kung alin ba yung pwede na nating ilagay dito sa malaking pot. Yan. Ito siya. Yan. Originally, ang butas niya ay, itong tatlong nasa gilid. Sadya na siyang may butas, and dinagdagan ko lang siya ng 2 dyan na malalaki. Yan, tumitila ako na naman po ang ating mga manok. Pero ngayon po ay hapon pa lang. Mag-4 pa lang. Yan. And yung mga paso kasi natin guys, nabibilis siya nang wala na talagang butas. Pero meron kayong makikita na may parang mark na dyan. May mark na. Yan. Na doon nyo lang siya bubutasan. Ito kasi minsan ang purpose, kaya wala pang butas. Meron kasing gumagamit na wala pang butas. And then halimbawa, yung pot na lang na may butas, yun yung igaganyan nila dyan. Yan. Pero since ito naman po ay sa labas lang natin gagamitin, yun kasi kalimitan pag ipapasok sa loob ng bahay yung mga pot. So bubutasan natin ng kagaya ng butas nito. Malalaki and medyo madami. Napaka-importante guys, huwag nyo kakalimutan na butasan ang mga pot na inyong gagamitin. So kutsilyo lang ang ginagamit ko. And then, pinapaikot-ikot ko lang. Yan. Nakita ko sa inyo. Ito, sadya ng may butas. May pagbubutasan na. So, madali lang. Yan, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Parang si Sarah G lang. Ikot-ikot lang. Yun. And then, dito sa wala pang butas, naglalagay din ako. Yun. Ikot lang, guys. Pwede din gumamit kayo ng pakong malaki, iinit nyo. And then, itatapat nyo dito sa plastic. Pero ako, ganito na lang. Kaya naman ng kutsilyo. Yan. So, kaya ko din to pinakita guys, napaka-importante po ng butas sa mga paso. Yun nga pong iba nakikita ko may butas pa dito sa mga gilid-gilid. Pero parang ayoko naman siyang gawin. Kasi, papangit yung ating paso. Pero, nakakatulong yun. Nakakatulong siya na talagang magkaroon ng well-draining yung ating mga aglo. So, ganun lang. Kung meron naman kayong yung soldering iron, yun, maganda yun, mas mabilis yun. Basta nyo lang isasaksak sa kuryente and then iinit na siya. Yun. Tcharan! Yan na, may butas na siya. So yun na, ito na. Yan. So, unahin na natin yung ating mga datihan na aglo natin sa ating pangangalaga, Yan. Ito si Boxer. Sobrang laki na ng dahon nito. Yan, sobrang laki na. Mapapansin nyo na healthy ang plants kapag halimbawa nagsimula siya sa maliliit na dahon and then patagal ng patagal, palaki ng palaki yung dahon niya. Yan, sobrang laki oh. May git ko ng isang palad para visualize nyo or makita nyo kung gaano kalaki yung sinasabi kong laki nitong ating mga dahon ng aglo. Super healthy nito. And kung mapapansin nyo dyan sa gilid, yun. Ito ay baby na niya. And then, may pasulpot pa siya dyan. Yun.
ito. Yan. Pero hindi ko na muna ito tatanggalin yung mga baby niya. Gusto kong i-enjoy yung ganyan niya kalash. Yung ganyan na kalash ng ating boxer. So, start na natin. Iipod lang natin itong iba nating mga plants. Yun. And, lalagyan natin to ng potting mix. Start tayo maglagay. And nga pala, pakita ko yung size ng pot natin. Yan o. Isa at kalahati. Isa at kalahati. And then yung luang naman niya, yan. Hindi makita. Ito pa lang, ito, tsaka ito. Halos 1 1/4 naman ang aking palad. Maluang ito. Malaki ito at maluang. Yan. And then, after nun, check natin itong ating boxer. Taob lang natin siya. Okay, kukuha lang pala ako ng pwede niyang mapaglagyan. Pwedeng mapaglagyan ng ating potting mix. Check natin kung yung potting mix niya ay maganda pa. Kasi, ito'y ganito din. Ako na ang ano ng potting mix na to. Check natin. Tayo nyo guys, yung potting mix niya. Look, kung gaano kaganda. Ang tagal na nito dito. Yung makikita nyo pong puti-puti yan, ayan ay pames. Kasi siguro yung nagamit ko dati ay yung mga used soil kasi minsan napapagsama-sama ko yung halimbawa sa succulents. Sa succulents ako nagsasama ng mga pumice or pames eh. Eh minsan pag halo-halo na dyan, kasi nire-reuse po natin yung ating potting mix. Pag halo-halo na siya dyan, nagagamit ko. Pero look kung gaano ka-healthy pa din yung potting mix natin. Yan, charan. Yan. And, ang dami niya ng roots. Look. Yan no, mga puti-puti. So, ibig sabihin, healthy pa din yung ating roots. Healthy sila dyan. Kasi, patuloy siya na nagbibigay ng roots. Yan. Ganyan lang ang lupa niya. Ito na kasi yung lumalim na to or bumabaw yung potting mix niya. Yan. So buo na natin tong i-transfer dito sa ating panibagong pot. Hindi na natin iibuin. Kasama na din yung kalamansi. Yung kalamansi. Ang ganda pa ng potting mix natin dito. Ating boxer na ito. And then, press nyo lang ng konti yung potting mix natin para, or itaktak nyo lang, para humakab siya sa roots nyo. Yun. Look. Yan na. Ganda na. Nasa ano na siya, nasa pasunan na magalaki. Next natin, itong ating red suksum. Red suksum jaipong. Yan. Yan o. Talagang kitang-kita nyo na healthy yung isang halaman kapag yung kulay niya at yung dahon na napoproduce niya ay napakalaki at napaka-vibrant ng kulay. Ano po? So, ito natin ang next. Ito lang ay nasa pot, clay pot to. Hindi to plastic pot. Mas nasasanay ako or mas gusto ko na plastic pot ang gamitin. Kasi mas magaan. Kasi mahilig po tayo mag-ipod-ipod ng halaman. Kaya mas nagagaanan ako na plastic pot ang ating gamitin. And yun nga lang, make sure na well-draining ang ating mix na ginagamit nyo or gagamitin nyo. Kasi talaga, prone itong ating mga aglo sa fruit rot. Kung ayaw nyong malusawan ng aglo, well-draining na potting mix. Ito ding red suksum natin, matagal na to sa atin. So, ang tagal na din niya dyan sa pot na yan. Ito yung ating pinagtapkatan
Yan, ano natin makikita ba? Yung pinagputulan dati. Ang hirap, isa pang mahirap sa na clay, hindi nyo siya ganan or mapukpok para siya ay lumuwag yung potting mix niya. Kasi mababasag. Ang hirap mag-transfer or maglipat-lipat. Yun. Nakuha din natin ang buo. Yan naman ang itsura ng kanyang roots. Ito ating and gano'n na din lang kababaw or yung ating potting mix eh. Kaya hindi na din talaga to magka-baby pa. Hindi siya mag-baby eh, pero kita nyo, ito yung na-propagate lang natin, na pinagtapkatan natin ito, tinapkat natin, tapos sumuloy naman siya dyan. Itong red suksum natin, ito yung isang klase ng aglo na medyo mabagal mag-produce ng mga baby. Kung hindi nyo talaga siya ipopropagate, iintayin nyo lang na mag-produce siya ng baby niya, hindi talaga. Hindi, ang bagal niya. Pero look, yan, ang mga roots din niya ay, ang mga dulo-dulo ay mapuputi. Indikasyon yan guys na healthy ang ating halaman. So, isa po yan sa indikasyon na healthy. Yan o, ang puputi ng mga dulo ng kanyang roots. So, ibig sabihin, healthy yung ating plants. Pati yung potting mix, muna din natin papalitan. Yan, inilagay na lang din natin. And, dadagdagan natin. So, ito na ulit. Yung look. Ang ganda. Sobrang ganda. Aliw na aliw talaga ako sa mga aglo. May pagkakataon lang talaga or kung may budget lang po tayo, dadagdagan pa natin itong ating mga collection ng aglo. And ibaba natin. So, next natin, itong ating 10 karat. Yan. So, ganun lang guys. Lagi nang ganun ang gagawin natin. I-check natin to nga pala. Itong mga bago natin bili. I-check natin kung madami na siyang ugat. Kapag madami na siyang ugat, dun natin siya iriripat din. Dun sa medyo malaki na napat. Pero kung kakaunti pa yung roots niya, dito sa maliit lang na pot yung ating gagamitin. Yan. Sa maliit lang. So, i-check lang muna natin. I-check natin. Unahin na natin itong si 10 karat na aglo. Yan o. Sa akin na to nag-unpearl. Yan. Sa akin na nag-unpearl. Check natin. Kung mapapansin nyo, nakita nyo yung ating mga aglo. Walang mga peste yung ating potting mix. Sobrang gaganda ng ating potting mix. And, share ko lang sa inyo na ang ginamit ni seller ay pure na rice hull. Yan o, pure na rice hull. Pero look, may mga ugat na din siya dyan. Yan. May ugat na din siya dyan na mapuputi. Yan. And wala ding mga pest ang kanyang potting mix. Look. Wala din. Yan pa o. Yan. Yan pa. Yung roots niya. Yung roots niya dyan, ang puputi, and yan, visible na visible. Hindi na natin masyadong papaka, pero naglalaglagan na siya. Sige na nga. Ihalo na natin dito kasi, look, pure na rice hull naman siya. Ihalo na din natin. And, yun nga, nakita din natin, yung ugat niya, check na din natin. Yan. Hindi pa ganun kadami yung ugat niya. Pero at least yan, kung mapapansin nyo, puro puti or puro bagong suloy na roots yan. So, healthy pa rin naman siya. Healthy. So, ihalo na lang natin.
Dadagdagan na lang natin ito muna ng ng rice hull. Rice hull, ng carbonized rice hull. Wait lang, babalik ako sa inyo. Kasi nadagdagan siya ng rice hull eh. So, dadagdagan natin ng carbonized rice hull. So, dagdagan natin. Mag-mix lang muna tayo ulit, guys. Rice hull at saka rice hull at saka garden soil. Sinamahan natin. And then, lagyan ulit natin ng detail. So, i-check na lang muna natin ulit itong ating iba pang plants. Para itong mga rice hull, kasi rice hull talaga yung medium ni seller eh. Rice hull halos lahat. Check natin and then isama natin dito yung mga rice hull sa ating soil mix. Check lang muna natin. Yung babago pang naglalabasan yung kanyang mga healthy na roots. Babago pa. Yan oh. So, hindi pa siya ganun ka tawag dito. Hindi pa siya ganun ka-establish. So, ingat-ingat pa din siya. Ingat-ingat pa din tayo. Look, konti pa lang yung roots niya dyan. Oh. Yan pa lang siya. So, ingat tayo dito. Unlike dito sa isang to, medyo madami to eh. Ito kakaunti lang. So, dito din muna. And check natin kung walang kasamang kakaiba yung kakaiba. Kung walang mga kasamang pests or mga molds itong ating rice hull. So wala naman, sama natin dito. Itong ating si Peach Panama. Check din natin. Oops. Yung see? Ito kasi yung una kong nabilhan. Ito dun sa unang seller eh. Look. Malaki na yung pot niya. Yan. Kita nyo kung gaano kalaki. And look. Ang lago na ng roots niya. And ang lago, ang puputi. Healthy yung roots niya. So far naman, ganun din. Wala namang mga pests or molds. Itong ating si Peach Panama. Ito ay dun sa isang seller, dun sa una kong nabilhan. And yun nga, more than almost 2 months na sa akin. Ito yung unang batch. Kung napanood yung last ko na video, more than 2 months na. So, ito, pwede natin dun sa medyo malaking na pot ilagay. Pero check pa din natin yung kasunod. Kasi tatlo yung pot ko na available na malalaki. So, itong isang to, dun din to sa una nating seller or sa una nating na-acquire. Ito kasing si Miss World, yan, si Miss World, dun sa second batch natin na tatlo, yung 3-4-100. Dun natin to na-acquire. Yan. Check natin to. Si Frozen. Maliit lang yung pot niya and yan, medyo naman yung roots niya. Ganon yung pot niya, oh. Yan. Okay na rin, pero dun sa medyo malaki lang ng konti. And so far, wala ding mga peste-peste sa ating mga potting mix. Magaganda yung potting mix ni seller, in fairness, ha? In fairness. So, next natin, itong si Miracle or Cupcake. Ayun. Sa unang seller din natin to. Unang seller din. Yan. Talagang tinititigan ko maigi ang potting mix. Wala din mga langgam-langgam. So, yan naman. Ang itsura ng roots niya. Yung medyo madami-dami na din. Compare dun sa unang dalawa natin. Yan. Yan o. Medyo madami na din. Para mamaya, dire-diretso na natin ang pagre-repat,
Kaya natin chinek na ang kanilang mga soil. Ay, may isa pa nga pala, si White Unyamani. Naiwan pa ata doon sa kanyang kinalalagyan. Wait lang, kukunin ko. Ito ay kasama doon sa bundle na 3 for 500. Yan, ang ganda din. Ang ganda na, oh. Ang ganda na ng roots niya. Nakakatuwa. Nakakatuwa na pag ang mabibili nyo na plants, eh talagang well-rooted na. Hindi lugi ng ibinili. Kasama to sa second batch na 3 for 100. Yan, oh. Yan, nakakatuwa siya. Well-rooted na. And mga healthy. Thank you dun sa binilhan ko. Super healthy na ng ating plants na napabigay sa atin. Sobrang healthy na nila. So, mix natin to. So, yan. Na-mix na ulit natin itong ating potting mix na gagamitin. Napaghalu-halo na ulit natin. And start na tayo. Simulan natin dito kay Miss World. Si Miss World, ang ganda nito. Yan, oh. Yung combination din ng red at saka green nito, lalo na kung ito ay malago, napakaganda kasi may dark red siya, at the same time may red, yung para bang ano matawag doon, marble, yung hindi yung patak-patak ang variegation niya. Parang yung may mapink, may mapaded, tapos green, ganun din. Yan. Hindi patak-patak ang kanyang variegation. Pero mix pa din. Mix pa din yung variegation niya. So, yan. Unahin na natin itong si Miss World. And nga pala guys, after natin itong ma-repot, huwag nyo na munang diligan. Hindi ko na muna ito didiligan kasi lalo yung potting mix naman natin na ginamit dito ay medyo mamoist pa. Yan. And wag din kayong mag-re-repot ng ating mga aglo kapag sila ay bagong dilig. Huwag nyo siyang i-repot. Hindi siya advisable na bagong dilig tapos i-re-repot nyo agad. So, yan. So, bibilisan na natin. Ganun lang naman ang ating ginagawa. Ganun lang ang ating gagawin. Yan. Sunod na natin itong si 10 carat. Itong si Peach Panama, since siya ay malaki na or well-rooted na dito sa malaking pot, ang sarap sa pakiramdam guys ng nagre-repot ng plants. Nare-relax ako pag ganito. Lalo at ang gaganda ng ating nire-repot. And ito nga pala, si Peach Panama natin, makikita nyo ba? Yan, may flower siya sa gitna. Tanggalin natin yung flower niya. Isa pa rin nakakaagaw guys ng nutrients itong mga flower ng ating aglo. Yan. Tinanggal na natin. Next naman natin, itong si White Unyamani. So, yun na yung last natin na nirepat. Yan. So happy. Ang gaganda nila. Hindi ko na lang maipakita sa inyo ngayon kasi ang dami nila kasi pitutubali na nirepat natin. And tuwang-tuwa talaga ako dito sa mga aglo. Kung alam nyo lang or kung napapanood nyo lagi sa ating mga vlog, lagi ko pong inuulit, talaga aglo lover po tayo. So nakakatuwa, nakaka-relax po na mag-repat. Kumbaga nauubos yung oras natin na hindi natin namamalayan na
Basta, iba-iba ang pakiramdam ng paghahalaman para sa akin. And nga pala po, pasensya na kayo kung hindi po tayo lagi makapag-vlog. Kasi alam niyo naman nga po na napaka-busy po natin. And tiyempo lang po talaga ang pag-vlog natin. Kagaya po nung last week, kaya wala akong upload ng 1 linggo kasi ang dami namang nangangampanya, tapos matmaya ay may mga natunog, kaya hindi po ako nakatsempo ng pagbablog. Bukod pa doon, lagi paulan-ulan. Eh kapag umuulan, yung background natin maingay, iba yung ingay, kaya parang hindi din ako masyadong na mag-vlog kapag umuulan. So ngayon, napatsyempo tayo na nakapag-vlog ulit at nakapag-ripat. Naisama ko kayo sa aking pagre-ripat, pero sana'y kahit ito'y simpleng pagre-ripat lang po ay may natutunan pa rin kayo. So dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, click niyo po yung black na button na may nakasulat na subscribe dyan sa baba, and then hit nyo na din po yung bell para pag mag-upload ako ng mga video, short man yan or yung mga picture, ay makikita nyo po agad or manonotify po kayo agad na YouTube. So muli po, maraming salamat po sa pagsama nyo po muli sa akin, and ingat po kayong lahat. Maraming salamat po. God bless po. Bye bye.